Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. O Allah, patawarin mo ang aming mga kasalanan, tunay na ikaw ay ang pinakamapagpatawad at maawain, at tanggapin mo ang aming pagbabalik loob. Amin ya Allah. Mga kapatid sa Islam, sinasabi na ang ating unang guro ay ang ating mga magulang sa bahay. At partikular, ang ating mga ina kung ang ating ama ay naghahanap buhay. Kaya sinasabi ng ating mga ulama, kung gusto mo magkaroon ng mga mabubuting anak na sumasamba kay Allah, magsimula ka sa paghahanap ng mabuting guro sa kanila. Ibig sabihin, mag-asawa ka ng babaeng magiging tagapagturo sa iyong mga anak. Kaya naalala natin, merong mga balik Islam, nagsabuhay ng Islam, bagong yakap sa Islam, pero nung namatay sila, ay inilibing sila sa hindi paraan ng Islam. Wallahu musta'an, dahil sila ay may mga asawa na naunang dumating sa buhay nila kaysa sa Islam, at hindi pinahintulot na sila ay malibing sa paraan ng Islam. Wallahu musta'an, ito ay kabilang sa malalaking suliranin ng mga bagong yakap sa Islam, kaya marapat na ito ay ginagawan natin ng solusyon bilang paghahanda natin sa pag-alis sa dunya at pagpatungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulungan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Binabanggit ko ito mga kapatid sa Islam dahil ang ating bayani, sahaba o sahabiya sa gabing ito ay ang may titulo ng Ummul Mu'minin, ang ina ng mga mananampalataya na walang iba kundi si Aisha binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anha o anhuma. Si Aisha, ang kanyang mga karangalan, tingnan nyo, tatay niya si Abu Bakar, asawa niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at siya si Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Namatay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang binti. At sa tuwing pumupunta ang mga Muslim sa masjid ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para magsalam sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakar at kay Omar, tayo ay pumupunta eksakto sa kanyang silid o bahay ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Subhanallah. Siya ang nag-iisang asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na napangasawa niya ng hindi pa nakapag-asawa. Kasi lahat ng asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mga byuda o di kaya'y na-divorce maliban kay Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Sinabi ni Abdullah ibn Zubair, wala na siyang ibang kilalang pinakamaalam sa batas ng Islam. Batas ng Islam at pagpapaliwanag sa Quran kundi si Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Siya ay naging asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng 8 years and 5 months. Yun ang hinaba o tinagal ng pagsasama nila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang mag-asawa hanggang sa mamatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang katangian niya ay napakamahiyain. Masya Allah. Napakahinhin. Gusto ko itong sabihin, ulit-ulitin para maging halimbawa sa mga kababaihan. Napakamahiyain. Napakamahinhin. Kung di ako nagkakamali, siya ang may hadis na lagi niyang tinatakpan yung kanyang muka pag naglalakad, lalo sa mga dadaan sa mga kalalakihan. Kaya walang pagbabawal doon. Sa mga hindi nakanikab at dadaan sa mga kalalakihan, tinatakpan yung kanyang muka, hindi dahil sa nababahuan siya sa inyo. Hindi. Bilang paggaya sa kahinhinan ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kaya wag tayo may insulto dahil yun ay kabilang sa pagiging mahinhin nila ng mga kababaihan. Napakamahinhin at sinasabing mabilis siyang
mamula, Humaira, mamula dahil sa konting biro siya ay namumula kaagad. Sinasabi pa na pag siya ay iinom sa baso na merong ibang taong uminom, hinahanap niya yung parte na hindi doon uminom yung tao para matiyak niya na hindi magkakaroon ng pagsasama yung kanyang pagdikit doon sa baso, doon sa ibang uminom. Masya Allah. Maraming pagkakataon na tinanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sino ang pinakamahal mo?" At sinasabi niya lagi, ito ay si Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Maring mag-iisip kayo kasi may mga hadis na tinanong ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino pinakamahal mo sa iyong asawa? Sinasabi si Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Ngayon naman, tinasabi si Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Madali lang tong resolbahin dahil sa panahon ni Khadija, siya ang pinakamahal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sa panahon naman ni Aisha, siya ang pinakamahal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So walang debate doon at walang problema ang mga Muslim doon. Okay. Pag pinag-uusapan si Aisha radhiyallahu ta'ala anha, merong tatlong malalaking issue na inshallah mabigyan natin ng tamang pag-unawa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bakit? Kasi medyo controversial itong mga issue na ito. Una, ang pag-aasawa sa kanya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa edad na bata. Paborito ito ng mga taong gustong batikusin ng Islam. Pangalawa, ang akusasyon na si Aisha radhiyallahu ta'ala anha ay nagzina. Nakiapid, nangalon niya. Malaking issue o usapin. Katotohanan, nagpababa si Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming ayat sa Suratun Nur hinggil doon sa usapin na si Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ina ng mananampalataya, ay nagzina. At pangatlo, ang pagiging bilang ina ng mananampalataya na pinagmulan ng malaking kaalaman sa Islam. Okay. Ang una, ang pag-aasawa sa kanya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meron ditong iba't ibang ulat. Ang iba nagsasabi 9 years old. Wallahu ta'ala alam, siya ay napangasawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa edad na 6 years old at na-consummate at nangyari ang kanilang pakikipagtalik sa edad na 9 years old. Teka, ito yung dapat natin tingnan. Una, sinasabi ng ating mga scholar na ito ay isang uri ng revelasyon o instruction mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, sa isang hadis na dumating sa kanya si Jibril, sa pagiging tama ng hadis na ito, dumating sa kanya si Jibril alayhi salam na may dalang larawan at pinakita, "Ya Muhammad, ito ay mapapangasawa mo." At yun ay larawan ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Wallahu ta'ala alam. Pero ito ay malinaw na instruction mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapangasawa niya si Aisha radhiyallahu ta'ala anha sa napakaraming dahilan. Ngayon, ang ganong edad, sinasabi ng ating mga ulama, ito ang norm nung panahon nila. Kasanayan na mag-aasawa yung tao sa edad na babae sa edad na 9 years old. At kung pag-aaralan natin, kung mas mahabang oras, o di kayo na lang mag-research, lahat naman kayo marunong mag-internet, ay pwede nyo tingnan yung norm ng tao noon, nung panahon na yun, kung anong edad nag-aasawa. Sinasabi, ang maturity noon, mas bata. Mas maagang mag-matured ang tao noon. At mas maaga, maski ngayon, nauunang mag-matured ang mga kababaihan kaysa sa kalalakihan. Sumasang-ayon kayo doon, no? Mas nauuna silang nagdadalaga kaysa nagbibinata. Nagdadalaga na yung mga ate nyo, ikaw, naglalaro ka pa ng Jolin. Sinasabi doon na maski sa unang panahon, sa Europe man, ay nag-aasawa ang mga tao ng 9, 10, 11, 12. Maski si Maryam alayhas salam ay nagpakasal kay Joseph ng 12 years old. So ito ay walang issue noon. Hanggang sa lumilipas ang panahon at pumupunta tayo sa modernong panahon, ang maturity ng tao, wallahu a'lam, sa research ay umaatras ng umaatras. Sa ngayon, sinasabi nating matured ng babae pag sinabing 16 years old. Pero hanggang ngayon sa Europe, may nag-aasawa ng 14, 13, 12. Wallahu a'lam. Ito, sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon. So, umaatras. Ngayon, sinasabi nila na ang debut ng babae ay 18. Ang lalaki naman ay
21. Yan ang maturity na sinasabi. Pag nag-asawa yan, katanggap-tanggap na. Hindi natin alam. Pwedeng 2050, ang maturity ay 30 years old na. At naitatala sa kasaysayan, ikaw nag-asawa ka ng 18 years old. Lalabas ba masama kang tao? Ito ang nangyayari sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingnan niyo yung puntong ito. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binatikos ng mga kalaban niya o ng Islam nung panahon niya. Lahat sinabi sa kanya o inakusa sa kanya. Siya ay salamangkero, siya ay manggagaway, nagisira ulo, naghihiwalay niya yung mga tao, sinungaling, lahat. Pero hindi na itala sa mga pagbibintang nila na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay masamang tao dahil nag-asawa ng bata. Bakit kaya? Yung mga kaaway niya noon, lahat ng pwedeng ibintang, nagsinungaling na nga para lang pasamain ang imahe ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pero hindi nila ito isinama. Bakit? Dahil ito ay normal sa paningin nila noong panahon na yun. So imagine, iba yung kinakain nila, iba yung panahon nila, iba yung katawan nila, iba ang maraming bagay, kaya ito ay hindi tinitingnan bilang pagkakamali nung panahon na yon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, kung gusto nyo pang magdagdag ng maraming kaalaman dyan, mas maganda dahil pag tinanong sa inyo yan ng hindi Muslim at hindi nyo masagot, piling nila mali yung reliyon nyo. So inshallah, dapat tayo ay marunong sa pagsagot ng mga bagay na ito. Pangalawa, ang akusasyon na si Aisha radhiyallahu ta'ala anha ay nagzina, ito ay pagkatapos ng Gazwatu Bani Mustalik. Ang Bani Mustalik ay tribo ng Hudyo ng panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Pagagaling nila doon, tapos na yung digmaan at sila ay papauwi na, kasama doon si Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Sinasabi na ang kanyang sasakyan ay yung binubuhat ng mga tao. Yung, hindi natin experience yun eh. Isang uri ng sasakyan na para umandar ay kailangan buhatin ng mga tao. Alam ko, nakita nyo na yun sa picture o sa pelikula. Ngayon, umalis na sila. Si Aisha, bumaba siya sa sasakyan niya dahil meron siyang nawawalang Allahu alam, alahas o gamit na kinakailangan niyang hanapin. Dahil siya ay bata, maliit, pagbuhat ng mga tao, nandun siya o wala siya, pareho timbang. So akala nila, nandun niya si Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ay lumakad na sila at naiwan doon si Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ngayon, isa sa mga nahuli ay isang sahaba, kalugdan siya ni Allah, ang pangalan ay Safwan ibnul Mu'attal. Nakita niya na ito si Aisha, Ummul Mu'minin, anak niya Abu Bakar, asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iniangkas niya sa kanya at hinatid niya sa Madina. Yun naman ang tama. Kaysa maiwan si Aisha radhiyallahu anha doon sa lugar na yon at masyado siyang mapapahamak. So nagbagandang loob itong sahaba na ito at pagdating nila sa Madina, pagpasok sa Madina, ang unang nakakita sa kanila ay si Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ang Ra'sul Munafiqin, ang ulo ng mga hipokrito sa Madina. Nung nakita nila, eto na. Itong taon to, nakabantay lang to para makahanap ng mga pagkakamali sa mga Muslim. Nang nakita nila dumating sa Madina, tingnan nyo, likayo, sama kayo sa akin, tingnan nyo, ano nakikita ko? Si Aisha, may kasamang ibang lalaki sa isang sasakyan, sa isang kamelyo. Nagzina sila. Ikinalat itong akusasyon na ito sa buong Madina at kumalat ng sobrang lala na pinag-usapan ng mga tao. At si Aisha radhiyallahu ta'ala anha nung panahon na yon ay nagkasakit, hindi lumabas ng bahay. Hindi niya alam na siya ay pinag-uusapan na. Subhanallah. Hanggang sa isang araw na itala, na lumakas ng konti ang kanyang katawan, siya ay pumunta sa palikuran na sa labas pa ng kanilang bahay, parang sa probinsya, di ba? Lumalabas pa ng bahay yung pupunta ka sa CR. Nakita niya ang isang kaibigan at sinabi sa kanya, Aisha, alam mo bang pinag-uusapan sa iyo ng tao na ikaw ay nakipagzina, ikaw ay nakiapid, ikaw ay nangalunya, kay Safwan, bla. Lahat kinwento at simula nun, umiyak na ng umiyak si Aisha radhiyallahu ta'ala anha sa kanyang silid at lumaki ng lumaki ang kanyang isyo, umabot ng 1 buwan. Subhanallah, walang bumababang revelasyon o aya. Nakita niya yung sitwasyon niya? Mahirap, mabigat. Pinagbibintangan ka ng buong bayan na ikaw ay nagzina, asawa mong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatay mo si Abu Bakar, at umiyak siya ng umiyak, nandiyan siya sa taas. So naiulat na
Papunta ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanya isang araw at pinuntahan siya sa kanyang silid at sinabi sa kanya, Ya Aisha, in kunti fa'alti hadha fastaghfirillah wa tub alayhi. Tingnan niyo to, dalawang bagay. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Aisha, kung ginawa mo ito, humingi ka ng tawad kay Allah at magbalik loob ka sa kanya. Number 2. Kung hindi mo naman ginawa, fasayubarri'akillah, ay gagawin kang inosente ni Allah at makakalaya ka sa sitwasyon na ito. Sinasabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha na siyang nag-uulat ng hadis na ito, pagkarinig niya niyan, ay tumigil ang luha sa kanyang mga mata, nangatuyo. At tinanong niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, iniisip mo na posible kong magawa yun. Natunay siyang nasaktan. Subhanallah. Nagkaroon ka ng dalawang sitwasyon na kung ginawa ko yun, ganito gagawin ko. Kung hindi naman, ibig sabihin pumasok sa isip niyo na gagawin ko yun. Pinuntahan niya ang kanyang tatay, Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anha. Tatay ko, o aking ama, sabihan mo nga ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi ko magagawa yun. Ang sabi niya ng kanyang tatay, La adri. Kung anong sasabihin ko sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi ko alam. Lalo siyang nasaktan dahil tatay niya yun. At alam mo kung magagawa o hindi ng anak mo, hindi ba? At bumaling siya sa kanyang nanay, Nay, ipaliwanag mo nga sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi ko ginawa yun. La adri. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kung sasabihin kong ginawa ko yun, hindi ko ginawa yun, hindi kayo maniniwala sa akin. At alam ni Allah na hindi ko ginawa yun. Kung sasabihin kong ginawa ko yun, maaring kayo ay maniwala. Kaya wala akong maisip sa inyong sabihin, kundi ang sinasabi, gusto niyang sabihin si Yaqub. Pero dahil sa sitwasyon, kinakabahan siya, hindi niya naisip yung salitang Yaqub. At nasabi niya ay Abu Yusuf. Wala akong masabi sa inyo, kundi ang sinabi ang gusto niya sabihin, Yaqub, ni Abu Yusuf, ng tatay ni Yusuf, fasabran jamil, na kung hindi napakagandang pagtitiis para sa gantong sitwasyon, wallahu musta'an amma tasipun. Ang tulong ay nagmumula kay Allah dahil sa ginagawa ninyo sa akin. At nanatili si Aisha radhiyallahu ta'ala anha sa ganyang sitwasyon. At dumating ang ilang sandali, dumating ang revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Inulat, dumating ang revelasyon, wahyu, at kaagaran pumunta ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya at sinasabi, Abshiri, magandang balita Aisha, magandang balita, si Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa kanyang inosente, subhanallah. Narinig ni Abu Bakar, narinig ng kanyang nanay, bumabai ka ang mga aya sa Quran, sa Suratun Nur, pinapaliwanag ng detalyado ang mga batas patungkol dito at ginagawa kang inosente, ya Aisha. Magpasalamat ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puriin mo siya. Abu Bakar, ya Aisha, sabi ng kanyang nanay. Sabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, innama ahmadu rabbi, subhanallah, ang pasasalamatan ko, ang pupurihin ko ay ang aking Panginoon, na hindi ko lubos akalain na ilalagay niya ako sa Quran, subhanallah, para magiging halimbawa sa mga susunod na henerasyon. Si Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kaya titingnan nyo, ang Suratun Nur, marami ditong pagbabatas sa mga sinungaling, sa mga nag-aakusa, sa mga lahat ng mga masasamang gawain ngayon sa ating lipunan. Mga nagbibintang, mga nagzizina, nandyan, Suratun Nur, basahin nyo, nandyan ang mga pagbabatas. Sinong ginawang halimbawa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Si Aisha, Ummul Mu'minin, radhiyallahu ta'ala anha. So napakagandang halimbawa nito para sa atin. Pinapayuhan ko kayo na pag-aralan ito ng detalye sapagkat isa ito, sinasabi ko, sa pinakamalaking sakit ng ummah. Alin yun? Bintang dito, bintang doon. Trabaho yan ng munapik. Nulit ko. Yan bintang dito, bintang doon, patol sa chismis, patol dito, makikisawsaw ka, gusto mo sirain yung kapatid mo na Muslim, promotor niyan, munapik, mga munapik. Wa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga munapik nasa pinakailalim na bahagi ng impyerno.
Sila ang gumagawa ng mga trahedya, ng mga problema sa komunidad ng mga Muslim. Itong mahilig mapagpatol dito sa mga chismis-chismis na ito. Pero pasasaan? At ibubunyag ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang katotohanan. Dadalisayin, wallahi, ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dalisay. At makikita talaga kung sino ang may sala sa bawat pangyayari. So si Aisha radhiyallahu ta'ala anha ay ina ng mga mananampalataya, may hikmah. Ito yung panghuli, inshallah matutunan natin. May hikmah lahat. Ang edad niya na sobrang bata, ang akusasyon na nangyari na ito, itinuturing si Aisha radhiyallahu ta'ala anha ang isa sa may pinakamaraming ulat ng hadis at pagtuturo ng mga batas sa mga sahaba na sabihin nating utang na loob natin hanggang ngayon. Kung walang Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kulang ang pagsamba natin. Hindi natin malalaman. Dahil siya, sa murang edad, nasa loob siya ng bahay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asawa niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakasama niya sa mga pribadong pagkakataon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nasukdulang pag natanong ka, hinggil doon sa mga katanungan na yon, kaya sa yung ipaliwanag ni Aisha radhiyallahu anha. At binigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng talino na kaya niyang magbigay ng mga payo hinggil sa batas sa ating pananampalataya. Ito, hikmah lahat ito. Kung bakit sa ganong edad, kung bakit nangyari sa kanya yan, at ngayon, hindi mo mapag-aaralan ng kumpleto ang ating mga pagbabatas, lalo sa fiqh, sa mga tungkol sa babae, yung mga ahkamul haid, yung mga tungkol sa dugo, yung mga tungkol sa panganganak, tungkol sa tahara, tungkol sa naiulat din tungkol sa paghahatian ng kayamanan, puro hadis Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ganun kalalim ang kaalaman na makukuha natin sa kanya at hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng maraming kaalaman, pag-unawa sa ating reliyon. Tunay na ito ang ating kailangan upang maging tagumpay dito sa dunya at kabilang buhay. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.